Hi guys, naglalakad ako ngayon ng aso para meron lang akong may upload. Bibidyo ko na lang dito yung lugar na pinaglalakadan ko. So ganito yung ginagawa namin ng aso. Alam nyo ba, meron ako ditong gustong bahay. As in, ang ganda-ganda niya. Hindi naman masamang mangarap, pero talagang mamamangha ka sa mga bahay dito sa Singapore. Ayan no, tulad niya. Ayun. And guys, ang lamig dito sa Singapore kasi ulan ng ulan, araw-araw ulan. Hindi kaya ng katawan ko ang lamig. Mahina ako sa lamig. Gusto ko warm. Gusto ko ng hug, charot. So anyway guys, yan yung mga bahay. Oh. Ang gaganda dito. Alam nyo, kung hindi lang din ako busy sa tuwing linggo. Kasi linggo, busy din ako eh. Tapos, mas pinipili ko na lang matulog kaysa gumala. Pagod na yung katawan ko. Pero okay lang, ganun talagang life. Pinili ko to. Choice ko to. 'Di ba? Pero kapag binigyan ako ng pagkakataon ng amo ko na bigyan ako ng lalabas na ako ng Sabado ng gabi, hay nako, Inday. I-enjoy ko yung life ko kahit mag-isa lang ako. Kaya ko naman mag-isa na mag-enjoy, na gumala kahit mag-isa. Marami akong bagay na hindi na-experience dito sa Singapore. Sobrang dami. Ang tagal-tagal ko na dito, 13 years. May mga bagay-bagay pa akong hindi na-experience. 13 years na ako dito. Inosente pa din. May pagka-inosente at engot-engot pa. Need ko pang matuto. Ayun. Kailangan matuto pa ako sa mga bagay-bagay. Kasi may mga bagay akong hindi pa natututunan. Ayun. Tingnan mo yung camera dun sa taas. Oh. Galing, no? Buong daan ng camera. Tingnan nyo yung bahay. Ang ganda. Para meron lang din ako i-upload. Alam nyo, nagustuhan ko dito sa Singapore. Ano siya? Mababa ang krimen. Maliit lang yung iniikutan ng Singapore. Madali kang mahuli kapag gumawa ka ng mali dito. Madali kang mahuli, madali kang ma-identify. Alam mo, mostly ang mga magnanakaw dito, mga ibang lahi. Tapos madali nilang nakukuha yung mga akyat bahay. Yung mga akyat bahay, yung mga galing ibang lugar, hindi mga taga rito. Kasi lagi ako nanonood ng Crime Passion ng Singapore. So nakikita ko, minsan nga, alam nyo ba, meron ditong mga Pilipina din na nagnanakaw, tapos ang bahay nila sa condominium. Ngayon naintindihan ko na kung bakit walang tiwala yung mga ibang amo sa Pilipina. Kasi yung ibang Pilipina sobrang, alam mo yun, dinala nila yung pagkamalikotang kamay nila dito sa Singapore. Hindi ko naman nila lahat, pero syempre kapag ang isa may ginawa, damay na buong katulong. So yung taga Saranggon na isang Pilipina yung taga Saranggon na 6 months pa lang ata niya dun sa amo niya, nagnakaw na siya ng 3,100 something yun. Tapos pinakulong lang siya ng judge ng 4 months. Naawa kasi sila, kasi ang sabi niya para sa pamilya daw niya. Tapos yung yung isang katulong naman, umakyat siya sa taga Saranggon yun, malapit pa naman yun sa sa bahay namin dati, sa pangalawa kong amo, taga Saranggon yun. Ang ginawa niya, madaling araw kinuha niya yung susi, tapos kumuha siya ng hagdan para bumaba sa para hindi siya mahalata, tapos binuksan niya yung store ng amo niya at kinuha niya yung pera. Nakakalungkot isipin na kayang-kaya nilang gawin yun. One day lang, wala pang 24 hours na trace nila kaagad kung sino yung kumuha ng pera. Kasi yung kahit naglagay pa siya ng sa mukha niya, yung panakip na to, yung gusto kong bahay. Wait lang.
Ayun oh, ang ganda, grabe. Tapos, kahit magtakip ka pa ng muka, dito, malalaman nila kaagad yung fingerprint mo, malalaman nila kaagad. Kaya huwag kayong gagawa ng kalokohan. Kasi yung mga bago dito, akala nila matatalino ang mga tao dito. Walang bobo dito sa Singapore. Matatalino yung halos karamihan dito. May pinag-aralan. Alam nyo ba dito sa Singapore, kapag hindi ka natapos ng college, hindi ka rin basta-basta makakabili ng lupa or bahay dito. Kasi dito, tinitignan nila dito is yung nakapagtapos ka, maliban na lang kung Singaporean ka. At saka dito 100 years, tapos babawiin din ng gobyerno yung bahay, lupa. So parang ka rin parang pinagamit lang. Kaya maswerte pa rin tayong mga Pilipino. Kasi kapag bumili tayo ng lupa sa Pilipinas, sa atin na talaga. Dito sa ibang bansa hindi. Hindi siya madali. So yan guys, umuulan na. Yung aso ko, kasaway. Lakad-lakad tayo dito. Alam nyo ba? Yan yung gaganda ng mga bahay. Kumukuha ako na idea na bahay dito. Alam nyo dati, naalala ko, yung mami ko pinapagalitan niya ako lagi. Kasi siyempre single ako, tapos isa lang ang anak ko. Sabi niya, nak, huwag kang bili ng lupa. Kasi sabi niya, kasi wala ka naman anak, nag-iisa lang, ganun. Tapos, alam nyo, habang tumatanda ako, na-realize ko, mas safe mag-invest ng lupa kaysa mag-ipon sa bangko. Kasi pag bangko kasi, pwedeng manakaw tulad yan. Pwedeng manakaw ng ibang tao. Pag kasi sarili mong pag investment ng lupa, hindi siya mananakaw. Hindi rin nabubulok. Nangihinayang ako sa oras.